Jessica's POV. Mas lalo pang lumakas ang pag-iyak ng mama niya habang inaabot siya. Pinilit kong maging malakas para sa ating dalawa kasi mahina ka. Nagpasalamat na lang din ako na wala ka ng gabing yon dahil kung hindi baka pati ikaw nadamay. Baka pati ikaw na wala sa akin. Hindi ko yun kakayanin dahil buong buhay ko ikaw lang ang meron ako. Pero hindi ko masandalan oras na hinang-hina na ako. Sa oras na ayaw ko na at gusto kong tapusin nilang lahat. She sighed and smiled bitterly. Yes, nagtangka siyang lisanin ng mundo. Hindi lang isa o dalawa, ilang ulit na. Someone abducted me that night. Nilapastangan nila ako. Ginamit ang katawan ko para makapagpuslit ng illegal na bagay. Nagigising na lang akong nasa loob ng isang kwarto, puro ng kemikal habang may 4 o 5 katao na may ginagawa sa katawan ko. Until one time nakita ko mismo, nilagyan nila ng isang pakete ang pinagbabawal ng gamot ang tiyan ko bago tatahiin. Walang pakialam, tinaas niyang lilay ng suot niyang damit upang ipakita sa mama at tito Roger niya lahat ng sugat na meron sa tiyan at sa tagiliran. Nandaki ang mga mata ng mama niya, tila nauupo sa napaupo sa sofa habang iyak pa rin ang iyak. Tila tulala naman ang tito Roger niya na hindi makapaniwala sa nakikita nito sa katawan niya. After that, patutulugin ako at dadalhin kung saan para may ang drugs na yon sa kung sino man. I've become an illegal transporter. Pinagpapasapasahan na kung sino-sinong sindikato. Until Frances found me, she added and smiled bitterly. Kumunot ang noo niya na mapansin niya na nalabo ang kanyang paningin. Nang kusutin niya ang kanyang mga mata ay mapait siyang napangiti. May luha na pala siya. Na hindi niya man lang naramdaman. That's the end of the story. Marahas niyang pinunasan ang luha niya sa pisngi, tsaka naas noong tinanong ang mama niya, "Can I rest now?" Hindi niya na hinintay ang sumagot pa ang mga ito. Kagad na siyang nagmadali, paakyat. Sa kanyang kwarto, hindi niya gustong saktan ng mama niya. Hindi niya gustong sabihin dito na pati na rin si Tito Roger niya ang nangyari sa kanya. Pero alam niyang malalaman at malalaman din naman ng mga ito. Pagkatuloy niya sa kwarto, nilak niya ang pinto. Nanginginig ang mga kamay na hinilungkat niya ang kanyang maleta upang kumuha roon ng gamot. Pilit niyang nilunok ang 2 tableta kahit wala siyang tubig. Dahil ayaw nang bumaba pa. Ayaw niya na muna makita mga kasama niya na malamang nagtataka at naaawa sa kanya. Sa kanya na ulit haharapin ng mga to kapag nasa tamang wisyo na siya. Tinanggal niya ang suot niyang damit na pinakatitigan ng itsura niya sa harapan ng salamin. Kusan niyang pinaglandas ang kamay niya sa mahahaba niyang pilat sa tiyan at tagiliran. Ang nasa tiyan niya pakros ang peklat habang sa magkabilang tagiliran parehong pahaba. Sa tagal ng panahong paulit-ulit binubuta sa tinatay ang mga sugat niya sa tiyan at tagiliran, nagmaistula na tong tattoo sa kanyang katawan. Malalaki at mahahabang pilat na bagamat naghinom na, nag-iwan naman ng bakas na hindi niya malilimutan. "You are so ugly," aniya sa kanyang sarili habang nakatingin sa replika niya sa salamin. Sa dinami-rami ng tao sa mundo, bakit sa akin pa nangyari ang lahat ng to? Don't I deserve to be happy? To live? Nang maramdaman niya ang pamimigat ng kanyang mga mata, kagad siyang humiga sa kama. Ilang minuto na lang ang bibilangin, tatalab na ang sleeping pills na ininom niya. Lagi naman ganun. Laging panggamot pampatulog ang sagot sa lahat ng nararamdaman niyang sakit at takot. She had become independent on her medicine because that was the only way for her to feel okay and alive, even if her mind wanted to end everything. Tinas niya ang kamay niyang meron na namang panibagong tahi na tila isa ng collection sa katawan niya. She stared at it and used it to cover her eyes. Tila her ears fell down her cheeks before she dozed asleep. Adam's POV. Marahang hinilot ni Adam ang kanyang sentido para makapag-isip ng maayos. Sa dami ng pasan niyang trabaho at responsibilidad, daig niya pa may 1 dosenang anak. 26 anyos pa lamang siya pero pakiramdam niya, wala na sa kalendaryong edad niya. Nang medyo mawala ang pananakit ng kanyang pakiramdam, sinara niya ng laptop at takmang tatayo na para umuwi. Ngunit pumasok sa opisina niya ang kapatid niyang si Alexander na may nakakalokong ngiti. "Wala ka naman ng gagawin, di ba?" Kagad nitong tanong sa kanya na akala naman ito, boss sa GGC. "Samahan mo ko. Bibili akong singsing para kay Vera. Alam ko expert ka sa ganyang bagay. I need your advice." Giit pa nito na kinakunot ng noo niya. Ano mang malay niya sa pagpili ng singsing? Isa pa, how would I know the measure of her ring finger? Yamot na yamot namang tanong niya sa kapatid niya na si Alexander. His brother wanted to surprise Vera.
Gusto ron nitong gawing memorable at kaiyak-iyak ang magiging surprise proposal nito sa fiancé nito. Sana all na lang talaga. Don't you have a girlfriend right now? Balik tanong naman nito sa kanya. Di niya nga rin alam kung bakit imbes sagutin siya nito, ganun pa talaga ang tanong nito sa kanya. OMG bro, don't tell me si Jessica pa rin na nag-iisang pagsintang pururut mo. Then I won't tell you. Palibasa kasi mahilig ka sa babae. Hey, I am loyal to my Vera. Agap nito na kinailing niya naman. And I am exclusive to my Jessica. Peste, bakit ba nadami pa si Jessica sa usapan? Ines na tumayo siya takmang lalabas na ng opisina, but Alexander was persistent. Kagad tong umagapay sa kanya bago pa siya makalabas ng opisina. Bro, please. Parang di naman tayo magkapatid nito. Isa pa, Vera is your friend, right? Sinabi mo na yan sa akin dati. Kaya naman tulungan mo na akong bumili ng singsing para sa kanya. Please. He cannot resist someone when they said please. Isa pa mukha ng silang kapatid niya. Nag-puppy dog ay para talaga namang makakaasiwa. Napabuntong hininga na lang siya habang marahang hinihilot ang sentido niyang nanakit ulit dahil sa kakulitan ni Alexander. Until an idea comes to his mind, he looks at him seriously. Okay, I will help you in one condition. Say yes and he will help him choose an amazing ring for Vera. Anong kondisyon? He knew it. Nasa dugo talaga nila ang pagiging businessman. May gaganaping illegal na subastahan sa Baguio nitong darating na linggo. Pag-uumpisa niya. His brother Alexander knows about the illegal auction from the black market. Mga malalaking tao ang nasa likod ng subastahang iyon na kahit illegal na gagawa ng paraan. Isa pa, sa mga malalaking businessman sa business world lang din naman, iahain ang naturang illegal na subastahan and they were both included. And? Kuryosong tanong ni Alexander. According to my source, narin si Jessica. His eyes turned a darker shade of blue and became serious. Bakit hindi? Buhay ni Jessica ang nasa alanganin pag nagkataon at hindi niya hahayaang mangyari yon. What the? Bakit kasama siya sa isusubasta? At paano nangyari yon? Sunod-sunod nitong tanong sa kanya. He cannot tell Alexander about what Francis told him. Sapat nang malaman nitong naroon si Jessica, pero hindi na nito kailangan malaman pang tungkol sa babae. I don't know. Sagot na lang at saka mo ring napahilot sa kanyang sentido. Hindi malinaw ang impormasyong sinabi sa akin ni Francis. Si Francis Pineda, kaibigan ng kanyang kapatid. Mas close ang dalawa dahil naging magkaklase ang mga ito noon. Kaya naman ganun lang din ang pagkairita niya kay Francis. Alam na alam niya kasi ang galawan ng dalawa, lalo na pagdating sa babae. Okay, I'll help you. Ano ba ang gagawin ko? He stared at him for a moment. Thinking deeply if Alexander can do what favored asked him to do. Gusto kong ikaw makabili sa kanya. What the? Agap pa nito. Are you kidding me? Bakit ko naman bibilin si Jessica? Laging high blood sa akin ng babaeng yon. Ayoko mabugbog, Adam, knowing your ex. Goodness, that lady is a savage. Napailing siya. Kung alam lang nito kung gaano siya nagulat sa maling pagtatagpo ng landas sila ni Jessica. Okay lang kung ayaw mo. Maghanap ka na lang din ng ibang tutulong sa'yo para sa surprise? Fine. Nagtatagis ang ngiping pukol nito sa kanya. Paano kung may magbid ng mataas? I don't care how much it will cost. Ang mahalaga, ikaw ang makabili sa kanya. Inis niyang singhal dito. And after that, ibibigay mo siya sa akin. Okay, deal. Bali walang sagot na lang nito. Saka ngumiti na para bang nakapag-close ng isang malaking deal sa mga investors. Now halika na, let's buy some rings. Rings? Nagtatakang tanong niya. Gaano ba karaming singsing na gusto nitong bilhin para kay Vera? Yup, bibili ako ng 5 singsing para sigurado. Ayoko mapahiya kay Vera kung mali ang sukat ng singsing na mabibili ko. Jessica's POV. Hapon na magising si Jessica mula sa mahabang pagkakatulog. Kagad siyang tumayo at nagtungo sa banyo para maligo. Mariin siyang pumikit sa kahiniyan ng sarili sa ilalim ng shower. Naglanda sa buong katawan niyang malamig na tubig na nanggagaling doon, pero mas gusto niya yon. Sapat lang lamig ng tubig para maibsan ang lahat ng init na namumuo sa katawan niya. Sa mga nangyari sa kanya at sa mama niya, mas lalong tumibay ang desisyon na humiwalay siya sa mga ito. At mamayang gabi nga mag-aal sa balutan na muna siya. Hindi man siya maintindihan ng mama niya sa ngayon, alam niya, balang araw, matatanggap na rin ito mga padalos-dalos niyang desisyon sa buhay. Pagkatapos niyang maligo, kagad siyang naghanap ng damit sa maleta niya. Naalala niyang malapit na ang kaarawan ng mama niya. Gusto niyang bumili ng regalo para dito,
peace offering na rin para sa pagpapaiyak niya rito. Nang wala siyang matipuhang damit, binuksan niya na ang closet sa silid niya kung saan puro dress ang nakalagay. Napili niya ang red bodycon dress na hanggang tuhod ang haba. Kinuha niya rin ang red Chanel tote bag, saka red sandals. Siyempre, hindi rin mawawala ang red choker at 2 red wide bangles upang itago ang mga dapat itago sa katawan niya. Na makapagbihis siya sa kusina kung saan nakita niya ang mama at tito Roger niya na tahimik na nagmemerienda, kagad siya humagkan sa pisngi ng mama niya na kinagulat nito. Aalis na ako, ma. Huwag mo na akong tangkain pang pigilan, dahil hindi rin naman ako magpapapigil. Aniya at saka nganitian ang tito Roger niya na tila nagulat din sa biglaang pagsulpot niya. Malamlam ang mata ng mama niya nang tumingin to sa kanya. Saan ka pupunta? Anong oras ka uuwi? Hindi ka pa kumakain, anak. Please don't make me worry. Napabuntong hininga siya. Hindi ko alam kung kailan ako babalik dito, ma. Pero para hindi ka na mag-alala, sa Santa Maria ako pupunta. Doon ako sa dati nating bahay tutuloy. Pero may nakabili na ng lumang bahay. Agap nito na kinangiti niya. Remember Adam? Kumunot ang noon nito at saka tumango na mapagtanto kung sinong tinutukoy niya. Siya ang bumili ng bahay. Pipilitin ko siyang ibenta ulit sa akin yon. Pakikiusapan ko na lang din siya na doon muna ako hanggang sa pumayag na siya. Don't worry, I know what to do. Matagal tong di nagsalita na tila may malalim na iniisip, tsaka tinawag ang kasambahay nilang si Simang. Dali-dali namang lumapit ito at tila naiilang na tumingin sa kanya. Bakit po, Ma'am Judy? Seryosong mukha ng mama niya na tinitigan ang dalagang kasambahay bago bumaling sa kanya. Sumama ka kay Jessica. Kailangan niya na makakasama sa dati naming bahay. What? Po? Magpakanabayang sambit nila ni Simang. Ma, hindi ko kailangan ng kasama sa bahay. Yun naman po pala, Ma'am Judy. Hindi daw po kailangan ni ate. Agap ni Simang. Hindi pwede. Seryosong sagot ng mama niya. Kung hindi mo isasama sa Simang sa'yo, hindi ka rin naalis sa pamamahay na to. Mahina ngunit maring sambit ng mama niya. Muli siyang napabuntong hininga, tsaka tinitigan ng dalagang kasambahay bago bumaling sa mama niya. Fine. Aniyang napipilitan. Isasama ko si Simang sa akin and you, Simang, pack your things. We're leaving today. As in, now na po, ate? Pinanlaki niya to ng mga mata. Sabi ko nga po, now na. Kunin ko na lang po ang mga gamit ko. Lagi naman yung nakahanda kasi dati yung Girl Scout. Napapailing na nagpakawala siya ng marahas na paghinga. Mukhang ang inaakala niyang magulong buhay, may mas igugulo pa. Kung sakali mang makasama niya si Simang na mukhang mas alagain pa kaysa sa kanya, I will wait for you outside. Yun lang at tuloy na siyang lumabas ng bahay. Adam's POV. Tingin mo, okay na mga to? Tanong ni Alexander sa kanya na nakatayo lang at tumitingin-tingin sa mga singsing na nasa harapan nila. Vera is sexy. Malamang manipis lang ang ring finger niya. Dugtong pa nito. Tiningnan niya naman ang singsing na pinapakita nito sa kanya. Kumunot ang kilay niya dahil doon at mangalingali na batukan ng kapatid niya. Ikaw ba? Tingin mo sapat na ang 10 singsing para sa isang gabi ng proposal mo? Napapailing na balik tanong niya kay Alexander. Am I too exaggerated? Alexander asked and put the ring on the glass table. Gusto ko lang naman makasiguro. Napahilot na siya sa kanyang sentido, sa katila nahahapong tinitigan niya ang kapatid niya na may sayad na yata sa utak. Alexander, hindi pipitsugin lang tong jewelry shop na pinagbibilhan mo ngayon. One ring cost $500,000. Depende sa design ng diamond na nakalagay. And here you are, 10 singsing ang bibilhin para na makasiguro may isang kakasya sa daliri ni Vera. Paano yung mga hindi kakasya? Di niya na mapigilang singhalan ito. Kung hindi nga lang nakakahiya sa kahirang nakatingin sa kanila, baka naihampas nila mga singsing sa kapatid niya. Well, hindi niya naman masisisi ang kanyang kapatid. Mahirap nga namang magkamali, lalo na't first time itong magpo-propose sa isang babae. Pero paano rin kung 10 singsing na napili nito'y walang nagkasya ni isa? Peste. Kung hindi nang hihinayang si Alexander, sa daan-daan libong magagastos nito, siya nang hihinayang. Napakarami kayang batang nagugutom sa bansa na hindi naman pinagkakabalahang tulungan ng gobyerno. Tinilikuran niya na lang to kesa mapikon lang siya sa kabaliwan ng kapatid niya. Akmang magtuturo na ulit ng singsing ang kapatid niya nang marinig ang pagbukas ng glass door at may biglang pumasok. Muli naman siyang humarap na mukhang natigilan na si Alexander at hindi ulit nagturo pa ng singsing. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya na mapagsino ang nakatuloy sa shop.
The woman was wearing a red bodycon dress that exposes her curves, a red Chanel tote bag in her right hand, and red sandals on her feet. Jessica? Usal niya sa kanyang isip. She was staring at his brother Alexander with a smirk on her lips. Lumakad to palapit sa kinatatayuan nila, pero muli na rin napahinto na magtamang paningin nila ni Alexander. Naparunok na lamang siya, tila tinulos sa kinatatayuan niya. Iba pa rin talaga ang epekto ni Jessica sa kanya, pero sigurado siya apektado rin to sa kanya. Lalo na kung ang pagbabasihan ay ang panlalaki na mata nito nang makita siya. Long time no see, Jessica. Anang baliw niyang kapatid saka lumapit kay Jessica. May bibilin ka? Tanong pa nito na hindi pa rin halos kumilos si Jessica mula sa kinatatayuan nito. Halika, maluwag ang jewelry shop na to. Pwede ba? Manahimik ka muna. Ano ba sa tingin mo? Close tayo? Pambabara naman ng babae sa kapatid niya. Tsaka lumakad at baliwalang binangga ang balikat nito. Bida-bida ka na naman. Di naman tayo close. Giit pa nito at pumesto sa tabi niya. Oh my! She is beautiful. She almost took Alexander's breath away. Miss, meron ba kayong set ng jewelry? From earrings to necklace? Tanong nito sa kahera. Di niya maiwasan na pagmasdan ang kilos nito. Bawat pagkumpas ng mga kamay nito, pagkibot na mapapulang labi nito, at ang boses nitong kahit na yata ihalo sa iba ay hindi mapagkakamali. Yes ma'am, wait lang po. Ilalabas ko ang papel ninyong pagpilian. Sagot naman ng kahera. Tumabi si Alexander kay Jessica. At ganitian ito. Napansin niya rin na pasimpleng tininan ng kapatid niya ang daliri ni Jessica. Narata namang ineksamina nito kung kasukat ba ng kay Vera. Jessica? Ano na naman? Galit na agap ito kay Alexander. Noon ay mainit na talaga ang dugo ni Jessica sa kapatid niya. Pero hindi niya naman ito masisisi. Mapang-asar kasi talaga itong si Alexander. Sinama niya rin ang tingin ng kapatid niya dahil kahit siya napipikon na rito. May ipapasukat sana sa si Adam kung okay lang. Nakangiting sambit ni Alexander at saka bumaling sa kanya. He gave Alexander the what the damn look because honestly, he don't know what was his brother talking about. As you can see, my brother, Adam is getting married. Napapatulong siya sa akin mahanap ng singsing, kaya lang, kusang natigil sa pagsasalita si Alexander nang kawarap si Jessica sa kanya. Ikakasal ka na? Seryosong tanong nito. Ni walang kaimo-emosyon sa tinig nito, pero iba naman ang nababasa niya sa mga mata nito. Para tong nagulat. Napansin niya rin ang pait na mabilis na nakaraan sa mga mata nito, kaya naman di niya alam kung sasakyan niya bang sinabi ng kapatid niya rito o magsasabi nilang ng totoo. Well, tinapunan niya ang masamang tingin sa Alexander. Naku, nakakawala lang, baka bumulagta na ito anumang oras. Pakakasalan mo, pero di mo alam ang sukat ng daliri? Yung totoo, bugok ka? Putol ni Jessica sa nais pa niyang sabihin. What the? Bakit parang kasalanan niya pa? Magkasing katawan lang naman kayo, halos ni Vera. Singit naman ni Alexander. Mas matangkad lang siya sa'yo ng konti. So, are you willing to help my brother? Sige naman na para makauwi na kami. Alam mo kasi, buntis na si Vera, naglilihi yun. At si Kuya, ang pinaglilihian? Humanda talaga si Alexander sa kanya pagka-uwi. Sisiguraduhin niyang kasanggalang nito ang walang latay.